Bueno, may buntag na igsoon, live tas programas nimbangan sa Katurugan. Kumusta mo di welcome sa ato nga mga tulumanon. Labos tanan sa ato nga mga viewers, sa lain nga mga nasod, diya sa gawas sa nasod, may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto. No? O diya sa California, maing gabi diya ni Mr. and Mrs. Jusco Rubago. Ang ato sab nga kauban sa ministry, diri sa Pilipinas. Salamat sa mga pagsuporta sa ato nga kursada diri sa Pilipinas, mga kaigsunan. Diri pod sa Pilipinas maayong buntag sa tanan nga mga dapit diri sa kalibutan na diri sa Pilipinas. May buntag diya ni Ricky Mika Kuta, ato sa bigalang depinsor sa Seventh Adventist, no? Maayong buntag diya mintor tinubdan sa banggiitang debatidor bitaw. Lining pag-debate mga higala, ang uban anim po reklamo, ang uban po ganahan. Pero matay mahimo kay ato manigsuong matubad talent. Di po mo silbi ba di ringki o di po tamo dipinsa, no? Di po tamo alkontra sa mga matubadiha, mga pangatarungan nga hiwi, mga doktrina nga hiwi, dapat baldahon pinaagi sa to nga mga pagkamatuod o sa ato usab mga dipinsa sa gitawag nga katarungan may tungod sa doktrina nga gitudlo sa atong Ginoo. Mao nga sa ating zone nga pagtuon karon kabuntagon kamudihang adunay mga pangutana ato nga mga atong tagaag pagtagad ato sa mahigala nga mga Adventista na tan-aw ay mo kalimot sa pag-share sa live aron sab nga makatabang ta sa pagsabwag sa maayong balita samtang naapat ay panahon, mga kaigsuonan. Ato hibalaan nga kining atong programa wa gini personal attack, no? Wala ni igsoon na labtanay sa atong kaugalingong kinabuhi, di ba? Atong kaugalingong kinabuhi mga higala. O nang uban mo batikos mo ginako nga ngani mo comment pa nako nga ni ana po ni mangingilad. Mukataw man ako ana kay ila man ang katungod. Bisan pagtagon tag mangilad igsoon na di ta ba ato korte, atong tag korte sa samok na kumpate lang mo diya og bus nako ganahan sa ko nang sigihan tag bus god sa problema na kay di mo ginato mahimo nga ang tanang tao sa kalibutan malipay na to ilabi na kon mga igo as bersikulo Biblia di magina malipay mga kaigsunan. Maong ginay realidad sa ato nga programa sa ato igsoon na ginabuhat diri sa social media. Ang uban na mapikon lang kay inig magkapati kinig personal na mingon dad ato nang ipsumbong skorte ato nang ipakulong kay ato nang pahilag kasong libel astila na nambog libel pahilag kaso nag libel birada lang mo to masiginhawa diya postlan man gini-inter mo. Bitaw mo nang ako magigsunan diri sa social media sa kung saan yung batikos o sa inapade ko nila nga ni ana po ning tiguang, ni ana po ning giango-ango, o ni ana po ning ni live na po ni mangingilad. Mo na akong mabasa sa akong mga sa ilang mga comment diha. Di mo ko na matandog. Normal naman na bala mo dako sa ikasulti naman ako, ninyo na ako sa kong personal. Ang importante nga makawali ko. Mutuo mo dili o ato kay problema. Tungod kay ang Ginoo nagsulti lang, isangyaw ang maayong balita. Ayaw lang ito na utang balita. Isangyaw ang maayong balita sa tibok kalibutan. Kay mao ni goal, mao ni si mission sa tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Ato ning karuhon magisunan. Daghan ta ng angkon. Tanang pundok halos maangkon tinukod ni Kristo. Labi na mga CFD. Proud ka sila moingon gid sila nga kining among pundok Roman Catholic Church tinukod ni Kristo sumala pa sa encyclopedia. Tinukod ni Kristo sumala sa referensya. Tinukod ni Kristo sumala sa encyclopedia, sumala sa Book of Knowledge, sumala sa Word History, tinukod ni Kristo daw. Apan diya sa Biblia, why tinukod nga Roman Catholic ni Kristo, mga kaigsuunan. Mo na usa diha. Normal manginang maangkon ka tinuod ng pundok nimo kay di man man ang katungod kay di masan magsilbi nga naa ka si mong pundok nga muwalay ka nga igsuon kay di mong pundok bakak ni dili tinuod di masan magsilbi na imo gani i-promote nga tinuod na
bisa ganing amo mo promote ani nga mao ni ang iglesia tinuod. Normal na siya mga kaigsuonan. Ang punto lang diha mao ni nga sa atong pag-angkon nga kining atong pundok tinuod nga iglesia, naa ba kahay suportado nga lig-on nga bersikulos Biblia nga mo pamatuod o mo prove nato kini atong pundok gibarugan tinuod gini. Na wala may lain yang source of truth. Gini mang Biblia ang mo testigo sana. Ang Biblia mo testigo sa imong gisultik tinuod ba? So ang tanan nga mga pundok karon 50,000 kapin ka mga relihiyos tibok kalibutan, kung moangkon mong tinuod ninyong pundok, wala na problema nako. Kay moangkon sa ako tinuod sining amo. Apan ang punto lang mga kaisuunan mao nga kining atong pag-angkon nga tinuod ning atong relihiyon, tinuod ning atong pundok, gisuportahan ba nes bersikulos Biblia? Mao man problema ko diha. Kay sa ko lang giingon normal na. Ma-appreciate ko na nga makatarungan kay bisan lagi sa among nga pundok. Di mo ko pwede muwalay ko nga kining among pundok tinuod. Muwalay jud ko nga tinuod ni. Pero suportados bersikulos Biblia. Kanang inyo diha magison mo angkon mo tinuod mo, puta na may suportar ba sa Biblia? Naabay mga apostoles kanda gumatuod, naabay bersikulong mabasa o kanang nagsulti may tungod diana nga tinuod ang imong pundok. Kung imong tanawon sa ang Biblia, basa ang bersikulo sa Biblia, wala gi usa ka bersikulo diha nga nagpunting og relihiyon nga mao ni gitukod ni Kristo ug mao ni tinuod diha. Apa naa diha mga patulunan nga imong masabtan og imong makonklud nga kung imo nang gituman, tinuod ang imong relihiyon, tinuod ang imong pundok. Muna karon ni atas pag matubaran, ni atas pag utingkay, ni atas pagsusi. Kung kining atong relihiyon tinuod ba ni, kay kung di na tinuod, gawas mo diha. Kay kung di na tinuod, alkansi magita. Apan kapilan ko balik-balikas kong live, nga ang pundok or iglesia nga tinuod, dili mahimong tinuod pinaagis pangalan. Mo na usa. Dili mahimong tinuod ang iglesia kay dato ang membro. Dili mahimong tinuod ang iglesia kay daghan pag membro, di pa mahimong tinuod. Dili mahimong tinuod ang iglesia kay gamay ra sa membro. Ang makapatinuod sa iglesia nga imong gipasakupan, pinaagis pagtulunan, pinaagis doktrina. Kung ang doktrina sa imong gisunlan nga iglesia nihaom na ganis bersikulos Biblia, nihaom na ganis Biblia, kanang pundoka tinuod gina. Tinuod na. Kaya kining pangalan sa lakton ng pagkasulti may gala, kining pangalan gusto mong pundok. Klaro mo gina nga mga tao rin kabuot, anak. Di mo na pwede nga Ginoo imong parehistro sa unang panahon. Di ba? Humingo sila nga, kining among pundok, tinukod ni Kristo. O niya. Mingo mo itong mga CFD. Ang pundok nga SDA, Ellen G. White may nagtukod, tao rin nagtukod. Busa kay matupan nila, kay tao ko ni nagtukod, wa ako ni kaluwasan. Usa mo na inyong pundok diha. Ginoo ng parehistro, anak. Mga 31 idi, si Kristo tuan na bas langit, unya, ipaangkon bagay ninyo nga may gatukod si Kristo sa mo ng pundoka? Iliyoy. Atong dawaton ang kamatuoran na kining mga ngalan sa tong pundok karong gisudan o mga relihiyon, tao na nagtukod, ane. Tanang ngalan din sa kalibutan ng giristro, tao nagbuot, ana, oy. Ilan lang giawat-awat ang bersikulo sa Biblia. Nga magkabasa kanig Iglesia ni Kristo, mo ni irehistro. Magkabasa kanig saksi ni Jehova, irehistro po ng saksi ni Jehova. Magkabasa kanig Church of God, irehistro po ng Church of God. Magkabasa gani og kanang makailapon o kanang gitaw Genevieve, Mikaelat mo kalibutan, irehistro po ang Roman Catholic. So normal na nga kung ikaw na akan ng pundoka, ang atong mga founder nga mga tao nga nag-una na to. Dili mo nag-iingon nga ang SDA, ang founder tao. Ang inyo rin, wala dili tao yung founder na, yung mga pangalan. Nga puros man mga tao, ang mga founder na. Tanang pundok karon nga nag-exist sa kalibutan, sa pangalan sa relihiyon, mga tao ana ang founder. Kaya mo may nagrehistro, ikaw ganing rehistro, ikaw founder niya. So mo na mga pangalan.
Mo nagingon ako nga dili importante ang pangalan sa kaluwasan sa imong relihiyon. Kaya di na makaluwas na to. Buhat 4:12. Wala na ilain pangalan sa silong sa langit gihatag nga maluwas ta kung dili mao ang ngalan ni Ginoong Hesus. Sato pa, usa lang kang ngalan ng girekomendar din nga makaluwas na ngalana. Ang ngalan ni Ginoong Hesus. Wala na ilain ngalan pang girehisto di nga makaluwas na to. Ngalan sa mga reliyon di na makaluwas na to. Mga kaigsunan. Mao man gani kung nimo tanawon si Kristo, wala si Kristo magtudlo og pangalan o relihiyon o pundok nga karon nag-exist nga sudlan na to maluwas ta. Nakabantay mo sa pangutanas dato akong balikon, nangutana gid ang dato. Magtutudlo. Usay buhaton nako aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. Nangutana ha. Usay buhaton nako para makapanunod sa kinabuhing dayon. Kung imong tanawon iso ng bersikulo sa Biblia, nagrekomendar si Kristo og doktrina. Matur ba ni Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. So doktrina gipasabot ni Kristo. Dili pangalan sa reliyon. Muna bitaw mapalpak ang giangkon sa Roman Catholic kasi Kristo ang nagtukod sa iglesia sa Roman Catholic. Mapalpak na nga argumento. Nga naman tungod kay kung panahon ni Kristo, itudlo noon ta ni Kristo nga musud mo sa Roman Catholic kay kung nagtukod ha. Wala man itudlo ni Kristo. So kung miingon sila nga, si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Meaning, sa panahon ni Kristo, naana ang Roman Catholic Church. Ang pangutana, nga nang wala may itudlo ni Kristo, kasud na. Nga nang wala man siningon sa dato nga patanaon nga, kaya nangita ka magaluwasan, pangitaan ng pundoka ng Roman Catholic, sudlin ni katinuon ni ako aning gatukod. Nga nang wala man siya, marikomendar na. Nga nang girekomendar man niya ang doktrina. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. So, doktrina ang ipasabot ni Kristo nga dapat bantayan sa tao. Kaya, usa na nga punto may galang. Nga sa Living Bible, sa Luke 18:20, nangutana ang dato. Unsa ibuhaton nako aron ako makapanunod sa langit, makasulod sa kinabuhing dayon. Dito bag si Kristo, unsa man nagisultis na pulo ka sugo. Ano na ko na? Unsa man ang gisulti sa napulo ka sugo. Sumala pas Living Bible lang nga version. Nganong gibanggit mo na yung 10 Commandments? So, ang buti pasabot nga ang napulo ka sugo pinakadakong requirements paingon sa langit. Unya daghan mga tao mo atong langit nga muling-lingo ng 10 Commandments. Mungutana ka bra, asa ka bra, gusto ka? Langit ka o impierno? Uy, langit, oy. O niya dahin ko nga, unsa man ang 10 Commandments, di mo nang tumanon, awa na na ron. Tanawar ang utok. Tanawar ang nga huna-huna. Gusto og langit aban dili butuman og napulo ka sugo. Usaon pagkalangit. Gusto og langit o dili mo bautismo. Dili magbubotismo. Gusto og langit dili pohoreg Sabado. Nga ang pagsimba sa bagong langit kita Sabado may simba. So dapat unta kung gusto tag langit, pohoreg tag Sabado. Kung ang atong gusto langit, di ta muyukbo og mga rebulto, kay bawal man as 10 Commandments. Kung ang atong gusto langit, mutong man tag napulo ka sugo, kay requirements sa langit ang 10 Commandments. So muna isong gitawag na ko ba nga, basin ba ang hunahuna rin langit ang binuhatan impierno? Di man delikado, God. Di ang delikado mga igsunan. May pagtanaw ni Brother Nino Pedrera, ato gyapon partner igsuon diri sa Pilipinas ato nga mga krusada. May buntag diha bro og sa imong pamilya diha. Lynn Villame, Florida, Linganay, maayong pagtanaw diha. Asa man nga Linganay, taga Tangub City ni. Bintana ba nga Linganay, no? So Baterman ni Ricky Mika Kota. Ricky Mika Kota maayong buntag diha mintor ka nang balik nga. So akong balikon. Nako na kami mga pungutan na i-chata kita pagtagad na. Charmaine Riconalia, maayong pagtanaw diha. Ang mas nindot nilang ingnon bro, RCC tinukod ni Constantino. Mo di pinakaklaro. May miingon sila nga kining among bundok nga pangalan gitukod ni Constantino. Apel ang mga doktrina.
Kaya sa laktod yung pagkasulti, kung walay Constantino, walay Roman Catholic, uy. O mali pinagkatinuod. Nganong maingon ko, nga kung walay Constantino, walay Roman Catholic. Tungod kaya si Constantino mo'y original sa pagbantay sa adlaw Domingo. Siya ang nagbalhin sa balaod. So hibaw nga kung siya ang nagbalhin sa balaod, nga Sabado, paingos Domingo, o kana nga balaora, gitukod ni Constantino, buti pasabot nga si Constantino original sa Domingo o ang Katoliko kay Domingo may simba. So si Constantino may nagtukod sa Roman Catholic. Dili si Kristo. Ingon na sila. Si ang SDA bra gitukod ni White o kanang pangalan, di mo limutan agad. Kanang pangalan nga Seventh-day Adventist. Usa ana si Ellen G. White nagtukod. Mabuti na mabasa ninyo nga Ellen G. White, one of the founders of the Seventh Adventist. Tinuod man na. Kay usama na siya nga nag-suggest sa pangalan nga ingalan sa mga tao nga nagpaulig Sabado nganlan og Seventh-day Adventist. Si Ellen G. White, usa ni ana sa ilang meeting. Upat na sila kabuok, apel as James White, apel si Robinson, ug basta upat kabuok sila, naghimo ana. Manang gibutang na nga, Mrs. White, one of the founders of the Seventh Adventist, sa pangalan. Dili sa doktrina. Muna bantayin ninyo. Ako maangkon mo kung nga kanang akusar sa mga si Ibde nga, si Ellen G. White may founder sa Seventh Adventist. Sakto mo na sa pangalan. Kaya tinuod mo gina nga si Ellen G. White, usa sa nagngalan nga, ang ingalan sa mga tao na nagpaulig Sabado, Seventh Adventist. Si Ellen G. White, usa nga nagrekomenda nga mo na ingalan. So sila, founder sila sa pangalan nga Seventh Adventist sa mga tao nga nagpaulig Sabado. Apan dili sila founder sa doktrina sa Seventh Adventist. O sa may rason ako, nga dili sa founder. Tungod kay wala pa mga tao ni mga tawhana. Wala pa mga tao si Ellen G. White, wala pa mga tao si James White, wala pa mga tao si Robinson, kini mga pioneer sa SDA, wala pa ni sila mga tao, apan ang doktrina existido na sa Biblia ang mga doktrina sa Seventh-day Adventist, mga kaibigan. Nanadiha ang pahulay, nanadiha ang pagsimba sa alaw Sabado, nanadiha ang napulo kasugo, magitudlo sa Adventista, nanadiha ang bautismo nga immersion, nanadiha ang bunyagan mga dagko na, nanadiha ang pagtudlo, pagdili, pagkaon sa karing baboy, wala pa ni matao ni mga tawhana nga mo'y nagmugna sa pangalan nga Seventh-day Adventist, apan namugna na ang mga doktrina nga gitudlo sa mga Seventh-day Adventist karon, bisag wala pa ni mga tawhana. Nga naman, kay naan as Biblia. So karong panahon na, sa akong nahibalaan, ang Roman Catholic wala mga marehistro, okay ron ito wala marehistro niya, pero ang doktrina na rehistro. Ang lisod po pagkat marehistro, o niya ang uban ng mga doktrina, wala pagyod marehistro sa Biblia. Diha ang problema. So usa na nga dapat nato igsuon nga matubad bantayanan. Muna ingos Kristo, ay ingon ang buhat 4:12, wala nilain pangalan sa silong sa langit gihatag para maluwas ka, kundi ngalan nga mao ang ngalan ni Ginoong Hesus. Nakaron sa ato isong kapagtuon, tagaan din pagtagad kining Lamentaciones 2:6, Osias 2:11, nga naman, kay kini igsuon nga mga bersikuluha, mauni sila ang gamiton sa pagguba kunuhay, nga miingon sila nga, kining mga Adventista, nagsigil ng pahulay anang Sabado nga, gikalimtan ng mga nina, gipahunong ng mga nina, unya, mupahulay gihapon. Diba? O sana ilang basihanan, mga kaigsuunan. Munang atong tukion ni karon. Nganong naa may bersikulo nga sama ana. Ngani kung imo siyang gitawag nga tugutan. Kung tinuod na nga kining gikalimtan na igapahulay, gipahunong na ang igapahulay, diha sa daang tugon ang pangutana, mao ba ning igapahulaya ang ikalimtan ug gipahunong didto sa bagong tugon?
Pag ingon ni mauna, ang pangutana, nganong naamay nagpahulay sa bagong tugon, ni pahunong naman kaha. Si Birhen Maria ni pahulay Sabado. Unya ko ni pahulay siya Sabado sa Lucas 23:54-56. Kung si Birhen Maria ni pahulay Sabado, unya gipahunong na mas daan tugon, unsa man ning klase nga pahulay nga si Birhen Maria ni pahulay. O sana, unsa man ning pahulaya ang girekomendar ni San Juan Bautista nga balaan kaayo nga adlaw nga igpahulay. Nga Sabado man eh. O nagipahunong na maghasdaan tugon, nganong naapay apostoles nga nasulti nga balaan kaya nagpahulay. Sunod, kung gipahunong na daan tugon, nganong naamay giingon sa Mateo 24:20 nga matod pa ni Kristo, pag-ampo kamo nga ang inyong pagpangalagiw, dili unta maatol sa digtugnaw o sa adlay gapahulay. Kung gipahunong gapahulay ang maong Sabadong pagbantay, ngano man gitagna man ni Propeta Isaias nga ang pagsimba sa bagong langit ug yuta sa tanang maluwas Sabado. Isaias 22:23. Nganong na may tagna gipahunong naman kaha. So dapat masabtan na to igsoon para di ta malibog. Pero ang uban lang may tuntuon bod, baka masalagi pahunong na, baka masalagi kalimtan ha, atake dayon sige pahulay. Wa maguna-huna nga pag-atake ni mo sige pahulay, huna-huna apod kung tinuod din no, nganong naamas baguntugon. Nganong si Kristo nagbatas naman pag-atog simbahan sa adlaw Sabado. Unya, gipahunong mo nisdaan, unya nganong naamas bago nagbatasan pag-atog dito. Analay sa pag-ayo. Susiha pag-ayo. Unsa nga mga rason. Di ba? Okay niya. Tanat ng bersikulo mahigala. Sa Oseas 2:11, adunay gisulti diha nga pahunungon nako ang iyang tanang kalipay, ang mga balaang panagkatigom, ang pista, o ang adlaw igpapahulay. Atong karuho na pagbasa. Tagaan ta mo og isakto nga mga pagsabot ani. Okay. Sumala pa sa Oseas 2:11, mao ni ang pahayag. Og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bag-ong bulan, og ang iyang mga adlawng igpapahulay, og ang iyang tanan nga mga maligdong panagkatigom. Sa Oseas 2:11, adunay 5 dinhi kabuk ang gipahunong. Bala ang panagkatigom, iyang adlaw igpahulay, pista, gipahunong gyapon ang kalipay. Nari ko na, 5 kaniho, gipahunong ang pista, pahunongon ang bagong bulan, pahunongon ang ani gipahulay, pahunongon ang maligdong panagkatigom. Daghan din gipahunong. Pero ang atakis mga CFD, igapahulay rin gipahunong ang uban laktawan. Kung gipahunong andaw Sabado, hunong tanan. Ang ana magpista maligi mo. Ngay pahunong na magka. Lugar, pili-pilion na lugar. Magpista malagi ang mga Katoliko. Unya basaon ang Oseas 2:11. Mingon na sila, mabasa naman brad, gipahunong na igapahulay, Oseas 2:11. Ang pangutana, igapahulay, rebe gipahunong, apil mang pista. Apil po ang kalipay. Apil po ang balaang panagkatigom. Nga nang ipahulay, rebe yung ipahunong, nga na may daghan diya. Hilig mo pili-pili. Hilig pili-pili ni mga CFD. Pilion na ginila ang, kaya matupad nila, kini atong pilion, kini atong pahunungon, kini uban na may labot kay magpista biyata. Kung gipahunong ang Oseas 2:11, tanan unta niya ang nasulat, gipahunong na, wa na balaang panagkatigom, wa na pista ninyo, wa na mo'y kalipay. Kana unta iapil ang hunong, yapon kay, gihunong ninyo ang gipahulay. Pero nga nung malagi nga ang inyong gipahunong, gipahulera, inyo mang gipadayon ang pista, inyo mang gipadayon ang balaang panagkatigom, inyo mang gipadayon ang kalipay, unya ang papahulay, gipahunong ninyo, nga usara man na kabersikulo sa Biblia. Pili-pilion lugar. Mura ba sa kanabit ang pagkaon? Pagkaon. Unsa may ilang istorya sa pagkaon. Lingon din sila, Brad,
kanang sugo diha nga Deuteronomy 14, Levitico 11 nga ang gisugo diha brad ay Israel ra ang di pa kanog baboy. Sa to ba ang gisugo kuno sa Deuteronomy 14 ang Israel ra ang gisugo ana way labot kunong hintil. Way labot ang hintil. Karon kun imo siyang istiktohon alkansi gapon mo. Kung ang Deuteronomy 14 ang gisugo ana Israel ra. Pag-ingon nga, dili ka mukaon o karing baboy. Ingon day mo, ang gisugo ubad Israel ra. No. Dabi karo kay naaman sa Deuteronomy 14, 4 ug 5, ningon ang Ginoo, kini mo ay inyong kanon, ang baka, karnirog, kanding. Karon, kung moingon mo nga ang gisugo ani nga pakanon kadto ang Israel ra, subuti pasabot ninyo, lugar nga ang mukaon og baka, karniro ug kanding Israel ra. Apa na pangutana? Ngano mukaon ng mo baka, karniro kanding nga wala mo sugo ah. Kamu ro may gaingon nga kana nga sugo brad, ang gisugo na Israel ra man. Kung Israel ra ang gisugo, so di mo mukaon og baka, kanding o karniro kay wala mo sugo ah. Sa may tawagan na mukaon na wala ang daha. Di dalo. Mo nang pili-pili gyapon. Pag ingon gani og baboy brad ang balaod na brad kanang di mo kaon nagbaboy Israel na brad. Pag ingon nga kani ang kanon kanding karniro baka apil mi anak brad. O tan-awa di pili-pili gyapon. Mura po si kapahulay ba nga gipahunog kapahulay pero ipadayon ang pista, ipadayon ang kalipay, ipadayon ang barang pagkatigom. Dapat unta, kung pahunungon, hunong tanan, dili kay pili-pilion ra. Kung miingon nga Israel ang gisugo na, sila rin ipatuman. Nga mukaon ka magbaka, nga mukaon ka magkanding, nga di man magkasugua. So, dapat masabtan, di ba? Na. Oh, Mira Dumaran Adventist is watching. O maayong pagtanaw niya. Albert Doyog, tama yan, idol. Okay, salamat. Okay. Albert Doyog Nukulan is watching. Okay, may buntag din ni Albert Nukulan. Basta ka maulang ka mo mamakak, pwede na ka magpastor. O, na may mga pastor bakakon. Na pwede dili. O. Kung ang pastor mo tudlo lang usa na Biblia, di ginabakakon. Pero kung pastor gani nga motudlo gawa na si Biblia bakakon gina. Mo na pinakatinuod. Kanang giingon nimo nga basta kamao mamakak, mapastor na ka, di ko mo-subscribe ana. Kaya ang pastor wala magtudlo, ang pastor sa Adventista wala mag-study og pamakak. Ang inyo siguro mga kaparian nag-study unsaon pagbungkag sa napulo ka sugo. Oh, asama ko ni sakto na. Ang pastor namo sa Adventista, wa gyud magbungkag sa napulo ka sugo. Ha? Wa gyud magbungkag sa igapahulay. Ang pastor sa Adventista, wa gyud mag-ilis sa napulo ka sugo. Apan kumusta man ang pare sa Roman Catholic? Inyong giilisan ang balaod. Inyong gitudo ang baka. Ang Sabado tinuod, inyong gipulihan og Domingo, nga dili tinuod, nga pagsimba. Kinsa may naigo na, kami lugar. Kada kong problema. Di ba? Oo. Apan di ko maingon nga tanang pastor, kanang, way bakak. Nga naman, kaya na ay mga pastoron nga nagtudlo po og bakak. Nga nung bakak man, kaya wa lagi mo haom sa Biblia. Kung imong iwali o pastor ka, kung nagwali ka, nga musupak na sa Biblia, buti pasabot na nagtudlo ka, nagbakak. Pero ang Seventh Adventist mga pastor, nagtudlo na uyon sa Biblia. Usa wala magwalig baka. Pero ang pare, kumusta man? Niangkon sila, nga ilang gibungkag ang balaod, ilang gipulihan ang Sabado, o Domingo, gipunan pa o pista ang napulo kasugo, di nagtudlo baka. Ay, ikaw raman na igo di ay. Kada kong di malas mga kaigsoon. Di malas yun. Mo nagingon ako, sudian ta mo.
walay makaluad o walay makalumpag sa doktrina sa Seventh Adventist. Frankly speaking. Biblia ang basihan. Ang inyo, tradisyon, di magsilbi. Walay mabasang bersikulo nga ang encyclopedia balaan. Di ka basa na nga ang history balaan. Di ka basa na ang referensya balaan. Ang mabasa na to, ang Biblia balaan. O kana giangkon nga libros Ginoo. Isaias 34:16. Libro sa Ginoo ang balaang kasulatan. Ang balang espiritu mo nagtigom ani, walay usang nakulang. Kay ang balaan nga espiritu mo nagtigom ana. Ang kuno na sa Roman Catholic kasi sila kanina nag-compile ng Biblia. Tinood nga kamo naghimo ana sige butang sa printing press. Pero kanang nasuwat diha dili kay mo'y author oy. Oh. Kung naghimo mo Biblia kay naay inyong printing press, okay kay na kay lugar hayahay na kay na may printing press. Pero ang kuno ninyo ang suot ana nga kamo nagsuwat ana, di na wala mo tuo na. Wala mo tuo na. Kay kung kamoy nagsuwat sa Biblia, kamoy author ana. Ngano wala man isuwat nga Domingo sa Napulo ka Subo? Nganong Sabado man dito? Nganong Sabado man dito sa Napulo ka Subo nga santusa ang Sabado? Kung kamoy nagtagiya ng Biblia, posible po no? Ako'y tagiya ng Biblia unya, ako Domingo ko unya, isuwat ako Sabado ang simba. Nga ako'y tagiya. Ay, kada kong supalpal. Nga nang wala man ninyo isulat nga ang mukaos baboy dili sunugon kung kamoy tagiya ng Biblia. Nga nung sa inyong Biblia, masulat man dire nga ang nagkaon sa kaning baboy sunugon sa katapusang mga adlaw. Nga nung sa inyong gisuwat, inyong hubad ng Biblia, nagsulti man nga ang ikapitong adlaw sa pagsimba. Nga nung nagsulti man dire sa inyong hubad ng Biblia, nga ang adlaw Sabado adlaw ning ikapahulay og balaan kayo ning adlaw kun kamo pay tag-iya ani nga pinulungan. Anong inyo magisulat? Sumuribinta gyapon, alkansi gyapon. Pero ang pinakatinuod igsuon ng kapiyalan sa pulong si Ginoo dili ang Roman Catholic. Kisa man Roma 3 bersikulo 1-2. Unsa man ang bintaha sa pagkahudiyo, daghan bisag asa ipaagi. Unas tanan, ang pulong sa Dios gipiyal sa mga Hudiyo. Sa to pa ang pulong sa Ginoo gipiyal sa mga Hudiyo. Kung gipiyal sa mga Hudiyo ang pulong sa Ginoo, imposible nga Domingo ang simba. Kay ang mga Hudiyo sa Sabadistang dagko na. Sabadistang dagko. Mao man gani kay ilang simba Sabado. Mao man gani nga ang 12 apostoles nga gisugo ni Kristo sa pagsangyaw sa maayong balita tibok kalibutan. Sabado ang ilang gitudlo nga pagsimba. Sabado ang ilang pagtigom sa simbahan. Kay sila mga Hudiyo. Unya, unsaon pag-reconcile sa doktrina sa Domingo nga mosumpay sa mga Hudiyo nga mga apostoles nga Sabado man ang simba sa mga Hudiyo. Kana ang punto. Okay, balikan to isa. Kato lang gitubag to pagkutana. Kay matod pagilan. Mga pastor ko yung pakakon. Okay, mga iyo man ang katungod yapon. May pagtanan ni Brother Romeo sinalapawan na karon sa MBC mga isunan. Okay, padayon ta. Sa Osias 2:11, adunay gitawag ni igpapahulay nga iyang igpapahulay nga gipahunong. Hinundumi mga igsunan nga adunay gitawag diya nga akong igpapahulay. Naapoy inyong igpapahulay ug naapoy iyang igpapahulay. Kato ba tulo klase? Kung di ta na makatuon mo nang malampurnas na to ang way labot ng kapahulay. Naunsa man iyang igpapahulay? Sa Levitico 25:1-5 nagsulti diha nga ilang balaod sa una nga matag unom katuig ra ang ilang trabaho sa ilang yuta. Unya sa ikapito katuig ang yuta papahulayo nila. Og kana nga pahulay gitawag siya yearly Sabbath.
Og ang yearly Sabbath gitawag siya iyang igpapahulay. Basa ta ha. Ato gintagag bersikulo magkaigsunan para masayran ko pag-ayo. Unsay giingon dire sa moigsuon nga pahayag sa balaan kasulatan. Sa Levitico 25, 1 hangtod 5, nagsulti diha nga ang mga Israel hanon magbantay sa iyang tuig nga igapahulay sa yuta mga kaigsuonan. Sa yuta ha. O gitawag siya iyang igapahulay. Ang gitawag og pahulay sa yuta, gitawag siya iyang igapahulay kun yearly Sabbath. Tinuig nga pagpahulay. Tungod kay unom ka tuig trabahoon ng yuta, ikapito ka tuig pa ilan ang papahulayon, di nila patarbahoon. Levitico 26:43, ingon diri. Ang yuta usab babiyaan nila o mahiagom sa iyang mga tuig nga igpapahulay. Kay di man tarbahoon. So gitawag siya tuig nga igpapahulay, iyang igpapahulay sa yuta. Mo ni gipahunong sa Ginoo. Apan ang akong igpapahulay nga mabasa na to sa Napulo ka Sugo o mabasa na to sa Ezekiel 20:12 nga gihatag sa Ginoo ang akong mga adlawng igpapahulay para mahimong timaan taliwala kanako og kanila aron sila makaila nga ako mo siya nga nagbalaan nila mauni siya ang wala pahununga kay gitawag siya weekly Sabbath. Ang weekly Sabbath nagpadayon. Apan ang yearly Sabbath, gipaundang sa Ginoo. Pero ang weekly Sabbath, nagpadayon. Usay pruiba, pagkamatay sa Ginoo, si Birhen Maria, ni pahulay Sabado. Sa diha nga si Kristo gilansang sa cross, si Juan Bautista nagsulti pagyod nga ang sunod sa Bernes, adlaw ning igpapahulay og balaan kaayo ning adlaw. Juan 19:31. Sa gitawag dag maayong balita Biblia. Og mao sa ni igapahulaya nga si Kristo nagbatasan pagatong simbahan sa adlaw Sabado, mao ni siya ang weekly Sabbath nga pahulay. Wa gid mawala. Og ang pagsimba sa bagong langit ug yuta Sabado, mao to siya ang weekly Sabbath nga wa gid nawala. Pero ang yearly Sabbath nawala to siya kay pahulay to sa yuta. Gitawag to sa iyang igpapahulay. Yearly Sabbath, pahulay sa yuta. Napagani binulan nga pagpahulay. Levitico 23:32 nga magbantay kamo sa inyong igpapahulay. Gitawag inyong igpapahulay. Og ngani sa daan tugon daghan diha ang mga pahulay gihisgutan. Labi magpista na, naapo sila'y pahulay gihapon. Nagiingon diri ha, Levitico 23:39. Levitico 23:39 ningon dire, apan sa 15 ka adlaw sa 7 ka bulan sa diha nga magatigom kamo og bunga sa yuta, bantayan ninyo ang pista niyo ba sulod sa 7 ka adlaw. May pista pa gyud, 7 ka adlaw pista. Apan naa diri ang pahulay sa pista, you know? Sulod sa 7 ka adlaw sa nauna nga adlaw mao'y usa ka pahulay nga balaan. Mao ning gisaligan sa mga CFD. Sa naunang adlaw daw adunay pahulay nga balaan. Unya ilang gikonkrol nga Domingo daw to. Oy pag sure oy. Di Domingo na. 100% di na siya Domingo. Kay nga naman unang adlaw sa pista na. Kung unang adlaw sa pista, dili Domingo. Nga naman, unang adlaw sa pista. Kung mag-isikot dinig Domingo, ang Biblia nga Domingo ginangasyur, adunay sumpay. Unsa may sumpay? Unang adlaw sa simana. Kana. Klarong Domingo na. Example. Nito ota nga si Kristo nabanhaw Domingo. Mateo 28:1. Si Kristo nabanhaw sa Domingo. Karon, kay nabanhaw mag-Domingo, niingon ang bersikulo sa Marcos 16:9. Og sa kaadlawon sa unang adlaw sa simana, si Kristo nagpakita ni Maria Magdalena ang iyang gipagulaan og 7 ka mga yawa.
nabanhaw si Kristo sa kaadlawon sa unang adlaw sa simana. Naaga ni simana ibutang, unang adlaw simana, Domingo gina siya. Ang Levitico 23:9, unang adlaw ra ang gibutang. Unya ang context diha, dili weekly, kundili 7 ka adlaw nga pista. Og sa unang adlaw adunay balaan nga pahulay. Unang adlaw sa pista na ay pahulay nga balaan. Wala ina nga unang adlaw simana pahulay nga balaan, pag sure ba? No. Mao na wala masabti nila. Garbo sila nga, mabasa na ko, unang adlaw, balaan nga pahulay. Unya, Domingo din na, di man. Unang adlaw sa pista. Unay, sakto nga pagsabot, mga kaigsuunan. Mauna nga, kining mga gitawag nga sinulat, nga mga pista, mga balaan nga pahulay, nga dili siya apil sa napulo kasugo nga pagpahulay, gilansang nas cross. Muna nga basa din sa Colosas 2:16. Sige ingon, Colosas 2 versikulo 16 niya ipahayag. Tagaantag pagtagad mahigala para masabtar to. Kaya mao gini gamito nila, no? Nga wa na nagapahulay, lansang na nas cross. Kaya basa sila sa Colosas 2:14. Colosas 2:14. Tistingan tagbasa para masabtar na to pag-ayo. Kaya mao ni gamito nila. Colosas 2:14. Sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbato kanato, pinaagi sa ibatuman ni ini o gini iyang gikuha sa tong atubangan o gilansang sa cross. O sa ilang una-una, gilansang nas cross ang adlaw nga pahulay, wa na kuno dito. Mulaktaw sila sa 16 niya. Busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bain sa kanunon o ilimnon o may tungod sa pangilin o sa bulan o sa agong subang sa bulan o sa adlaw igpapahulay. Kaya kini daw landong sa butang umalabot. Landong sa butang umalabot. Okay. Wa sila kabanday sa pulong gitawag landong sa butang umalabot. Apan ang lawas iya ni Kristo. Nganong ni ama ni siya? Unsa man di ay ang igapahulay nga landong sa butang umalabot unya ang lawas iya ni Kristo. Dili ito mabasa nga ang napulo kasugo landong sa butang umalabot. Hibaw nga ang igpapahulay na sulat nas napulo kasugo ang weekly Sabat. O walay mabasa ang bersikulo nga nag-ingon nga ang napulo kasugo landong sa butang umalabot. Di ta kabasa na. Kini nga pahulay gisgutan diri. Di ni siya mao ang weekly Sabat. Kung dili mao ni siya ang mga pahulay pista. Katong naa pangibasa ganina nga unang adas pista may pahulay. Tungod kay sa unang panahon daghan silang mga pahulay gisgutan. Magpista pahulay, tanang pista na gini pahulay nila nga balaan. Apan dili siya weekly Sabat. Kung dili unang adlaw sa pista ba siya. Karon ilang basahon pag-abot dire nga pahuno ang mga pista, mga pangilin, ang ilang pahunongon ang pahulay report. Nga, Bran, gilansan sa krus ang pahulay. Kung gilansan sa krus ang pahulay, nga mga ikapitong adlaw nga Sabado, nga nung mamalansang nga pista? Ang giapel, ano mapista magapon mo? Tanawar ka ng Pilipili gapon lagi. Pilipili gapon. Muna usa diha, batayanan. Sa English version, gibutan nila, Colossians 2:14. Pag-prove na nga dili ang igapahulay nga Sabado ang naapil diha. Colossians 2:14. O sa giingon dili sa mga bersikulo. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Handwriting ang gibutang. Ang nalansang sa cross, handwriting. Dili ang finger writing. Kung ang handwriting nalansang, so ang finger writing, wa malansang. Unsa man ning finger writing? 10 Commandments. Ang napulo kasugo gisulat sa tudlo sa Dios. So, finger writing. Ang nalansang handwriting. So, unsa man ning handwriting nga pahulay? Dili siya ang weekly Sabat. Kaya ang weekly Sabat nga
igapahulay gisulat sa tudlo sa Dios. Og naay nalangsang dinhi nga Sabat nga handwriting, dili ang finger writing. Okay, basa ta. Mao ni mga Sabat sa mga pista. Okay, right ha? Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of holiday or new moon or of the Sabbath days. Pag ingon nga Sabbath days, dili siya mao ang 7th day Sabbath. Kaya sultihan itong maigsoon, kung arikas na pulo kasugo, walay mabasa nga remember the Sabbath days. Ang nabasa dire, remember the Sabbath day. Meaning specific, usara gabuok, remember the Sabbath day. Mao na siya ang weekly Sabbath. Apan ang dire gipahunong na Sabbath days. O ang Sabbath days, landong sa butang o malabot. Tungod kay sa unang panahon, naa sila mga balaan panagatigom, naa sila mga pahulay, ilabi na kung maghalad sila mga mananap, naa sila himuon niya mga pista. So gitawag sa Sabbath days. O kato sila, landong sa butang o malabot, ang lawas ni Kristo. So ay labot ang adlong Sabado nga weekly Sabbath. Uy, sa atong pagtuon. Apan sa akong giingon may gala, hilig lang mong pili-pili. Oh, ngano hiling mo pili-pili? Makabasa bitaw mo sa Kolosas nga bisan pa gani ang mga pangilin. Oh, gilansan sa krus. Pero magpista magyapon mo. Sa gilansan na. Tanawa di. Pili-pili gyapon. Kolosas 2:16, apil diha ang pista, apil ang pangilin. Unya ang inyong ipahunong, igapahulay ra gyud. Unya ang pangilin wa. Wa gyapon si 20 gyapon oy. Saon. Di gyapon kapasar. Magkapasar lang yung katarungan kung way tuon ang SDA. Kapasar mo diha. Pero talag saray SDA nga ni balik o ni undang maganing SDA, wa gyud na mo balik og Katoliko. Sa tinuod lang. Ken hebawon sa daan. Kolosas 2:16 ato basahon na 16. Sumala pa diri. Basa ta. Busa ayaw ninyo tugot itugot nga may magpasaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga pahulay. Kining tanan mao lamang anino lamang sa mga butang nga umalabot apan ang katumanan maos Kristo. Kini ang spikas ang lawas iya ni Kristo. Ang napulo kasugo dili na siya lawas ni Kristo, kundi nag-reflect na sa kinaiya ni Kristo. Kinaiyas Dios ang kaigsunan. Muna nga atong bantayan. Lamentaciones 2:6, hikalimtan ang panagtigom didto sa Sion sa adlaw igpapahulay. Nganong limtan man, guba gud ang building. Wa na may tigom kay naguba naman di kalimtan usa. Di ba? Wa na may tigom, hikalimtan usa ang balaang panagkatigom didto sa Sion. O sa may Sion, specific Sion, katong Jerusalem, katong syudad, kay naguba man lagi. So, way tigom. Wala mag-ingon ang bersikulo, hikalimtan ang tigom sa adlaw igpapahulay tibuok kalibutan. Wa na diha nga bersikulo. Ang dito Sion, kaya naguba man building. Karong kaya naguba man building, way tigom. So, hikalimtan. Unsa may tambal sa hikalimtan? Exodo 20, versikulo 8, hinumduman nimo ang adlaw igapahulay aron sa pagbalaan ini. Ang tambal sa hikalimtan, pahinumduman. Munang atong hinumduman nga adunay igapahulay nga gitukod ang Dios sa tanaman sa idit. Atong hinumduman nga adunay igapahulay nga si Kristo nagbatasan pagatong simbahan. Atong hinumduman nga adunay igapahulay nga nipahulay si Birhen Maria. Atong hinumduman nga adunay igapahulay nga may pagsimba sa bag-ong langit ug yuta sa tanang maluwas sa tanang katawhan nga kandidato sa langit. Na diha ang pagsimba. So usa na kamantayanan, mga kaigsunan. Mo nagiingon ako nga Usyas 4 versikulo 6, ang akong katawhan malaglag kay nakulangan sa kahibalo. Daghan ang malaglag kay wa kahibaw. Nakulangan sa kahibalo. Plus,
nalimot pas kasuguan sa Ginoo. Sa ato pa sa mga bersikulo mga higala, Usyas 4 bersikulo 6, duha da kahinungdan ang tao malaglag. Usa, kulang sa kaibalo sa balaang kasulatan. Sunod, nalimot pagbantay sa kasuguan. Kana, sure na. Di gina maluwas. Laglagin na siya. Nga naman, si Kristo mismo ang nagsulti. Ang Diyos mismo ang nagsulti. Ana, mag-isunod. Muna dapat ito naon sa mga simple. Nga kung mo promote mong gipahunon ni gapahulay, hunahunaan ninyo kung gipahunong na ni sa daan tugon, nganong naamay nagbantay sa bagong tugon. Nganong naamay tagna nga ang pagsimba sa tanang maluwas sa bagong langit o gita sa bado kung gipahunong na sa daan tugon. Oh. Kanata ang unaw-naon pag-ayo. Para masabtan ba? Mga apostoles, Sabado ang ilang simba. Dili Domingo. Kung gipahunong, ipahulay, pagkutana, kay unsa mang klase nga gipahulay ang gipahulay ni Maria. Unsa mang klase nga gipahulay ang girekomendar ni Juan Bautista nga balaan kay adlaw. Unsa man gipahulaya ang gibatasan ni Kristo pag-atong simbahan kung gipahunong na sa tugon. Wala masabti ninyo. Walay supak na gipahunong nga mga pahulay, mga sabat disgutan niya. Gipahunong sila. Apan way labot ang weekly sabat. Ang sinimana nga Sabado, walay labot sa pagpahunong. Walay labot sa paglansang sa cross. Tungod ka ang weekly sabat nga Saturday, dili siya handwriting, kundi finger writing. Ang nawala nga sabat diha, mga pahulay nga sabat diha, handwriting. Kadtong gisulat ni Mrs. nga mga sabat, mo tigiwala. Kay landong sa butang, nga malawot. Tuat si Amoruto, may pagtanaw niya, agaw James de la Piña, may pagtanaw, Rosita Pakatang, may pagtanaw sab, og sa uban pa diya, Mira Dumaran, og ni Albert Duyog. So, akong gihangyo, no, sa ato nga mga viewers, yung mga bintista, atong live, ato lang i-share, aron daghan ang masayod sa mensahe. Nenya Pedrera, kanang Usyas 2:11, dili na igapahulay sa Dios ang paunungon kay ingon man siya nga akong paunungon ang iyang adlaw igapahulay. So klaro nga dili na siya is Dios og sa Dios nga ingon unta siya paunungon nako ang akong adlaw igapahulay. Sakto gyud. Oh, walay mabasa ka paunungon nako ang akong adlaw igapahulay. Kaya ang akong igapahulay timaan sa katauhan sa Dios. Og ang nagpadayon nga igapahulay hantod sa bagong langit ug yuta, gikan sa daan tugon, gikan sa bagong tugon, mao ang igapahulay nga sinimana nga gitawag siya weekly Sabbath og kini nga Sabbath mao ni siya ang timaan sa katauhan sa Dios. Nagabantay mo sa gisulti ni Kristo sa daan bagong tugon, sa daan tugon, sa Exodo 20 versikulo 10. O sa giingon dire sa Exodo 20 versikulo 10 magkison. Yan pahayag. Sumala pa sa Exodo 20 versikulo 10 nagsulti nga ang adlaw ikapito gigahin kini alang sa atong Ginoo. Exodo 20 versikulo 8 sumala pa sa maong pahayag sa balaang kasulatan. Hinuma hinumdumi ang adlaw ikapahulay og ilha kini nga balaan. Unsang adlaw ikapito. Versikulo 10. Tanaw na to. Apan ang adlaw nga gigahin. Okay. Apan ang adlaw nga ikapito. Ang adlaw nga mao ang ikapito. Mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ang adlaw nga ikapito, mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Okay. Kanang pulong gigahin alang kanako. Ikapahulay siya. Apan specific, ikapitong adlaw simana, igpapahulay siya nga gigahin alang sa atong Ginoo. Karon, kung ang imong igapahulay Domingo,
wala na magahin sa Ginoo. Kung ang imong pagsimba Domingo, wala magahin sa Ginoo. Kaya ang gibutang dire, ang ikapitong adlaw gigahin alang sa Ginoo, ang ikapitong adlaw sa pagsimba gigahin alang sa Ginoo. Sumala sa bersikulo sa Biblia. So kung Domingo ang pagsimba nimo, kana nga pahulay nimo gigahin na sa Roman Catholic. Kung dili ka membro sa Roman Catholic, Domingista ka, kung nagbalaan ka na, ang pagsimba nimo Domingo, gigahin mo na alang sa Roman Catholic kasi ila man ang balaod. Pero kung Sabado ang simba nimo, gigahin mo na alang sa Ginoo. Sumala sa bersikulo sa Biblia nga atong mabasa, mga kaigsunan. So kana lang tong bubo nga pagtuon karon, no, kay naapo kay Bible study, mga kaigsunan. At least nga atong masabtan pag-ayo. Nga mauni ang gitawag nga tinuod nga explanation may tungod sa Lamentaciones 2:6 o sa Oseas 2:11. Usa lang kapangunahuna nga ibilin ako ninyo. Ayaw pag-rely sa usa lang ka bersikulo nga ikaw rin mo gunahuna mahubad. Kana na kay panglantawa nga inigbasa nimo sa bersikulo sa Biblia nga pahunungon ang ipahulay. I-extend nimo gunahuna ngadto sa bagong tugon. Nga kung gipahunong ang gipahulay sa tugon, ang pangutan na, unsa man ni nga igpapahulay nga gipahulayan ni Birhen Maria. Unsa man ni nga gipahulay nga gibatasan ni Kristo. Matag po mo sa sibahan. Unsa man ni nga gipahulay nga nagtigom ang mga apostoles sa sibahan. O unsa man ni nga gipahulay nga gitagna ni Isaias nga ang pagsimba sa tanang maluwas sa bagong langit ug sa Sabado. Unsa man ni nga gipahulay. At least makakumparar ka. Pero kung di ka makatuon, kung pila ka klase ang ikapahulay sa Biblia, mauna ang maapil ni mo pagpahunong ang away labot. Ang Adventista igsuon, nagtuo, nga adunay ikapahulay ang gipahunong, o naa sa ikapahulay nagpadayon, nga mao ang weekly Sabbath. Tungod kay naa na sa Biblia mabasa, mga kaigsunan. Okay, mag-ampo tas pagtapos manghigala kan apo ko'y lakaw. Ginoong Diyos na ikaw sa mga langit, salamat din kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kaya magkami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalingin ni Ginoo ang mga katawan namin na nagtanaw, masabtan ang minsay, masabtan ang kamatuoran, samtang abli pa ang kaluwasan. Salamat usab sa imong pagpasalo sa mga sala nga nahimo. O kinamig salig madawat pinaagi lamang si bugtong anak na among manluluwas amin. Bueno, sa aras timbangan sa katarongan ako si Brother John de la Piña, yung kaninyo. Nga ang pagbutyag sa kamatuoran doon sa kaluwasan at pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagkasalamat may buntag. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.